subscribe. Hello kahugot, welcome to DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. At hangad ko na nasa pinakamabuting kalagayan ng lahat. Kumusta kayo? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload sabagat abala tayo sa ibang bagay. Anyway, huwag na nating patagalin pa. Narito na ang tampok nating kwento ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Abril. Nahatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, itago mo na lamang ako sa pangalang Abril. Lumaki ako at nagkaisip na laging nag-aaway ang mga magulang namin. 7 kaming magkakapatid, pang-anim ako at sabi ng mga nakatatanda kong kapatid, namulat na din sila na ganon ang mga magulang namin. Matapang ang aming tatay, Kuya Bono, pero responsable naman. May trabaho kaso mahilig siyang uminom at kapag nalalasing siya ay inaaway niya ang aming inay. Umaabot pa sa puntong nasasaktan niya ito ng pisikalan. Pero kami namang mga anak niya ay hindi niya sinasaktan. Mahirap na mahirap ang buhay namin noon, Kuya Bono. Ang aking tatay ay trabahador sa plantasyon sa azucarera sa amin sa Batangas. Ang aking inay naman ay labandera ng kung sino-sinong tao sa aming barangay. Minsan sa mga kapatid ng aking tatay siya naglalaba at minsan ay kasakasama niya ako sa paglalabada. Ako ang taga-bomba ng poso at nakita ko noon kung paano kamoy tratuhin. Dukha ang turing sa amin. Ang aming panganay ay maagang nag-asawa. Tumakas na yata siya sa gulo ng aming pamilya kaya kahit 19 pa lamang siya noon ay nag-asawa na ito. Ang pangalawa kong kapatid na si Ate Isang ay hindi nakapagtapos ng high school dahil nagsasawa na daw siya sa kapapakiusap sa school dahil laging delayed ang kanyang tuition fee. Masipag sa Ate Isang, lahat ng trabaho pinapasok niya. Nag-aani ng palay, nagbibilad ng taad, namasukan din siyang katulong kung saan-saan. Ang pang-apat kong kapatid na si Ate Lita ay maaga din nag-asawa. Tumakas na din siya sa gulo ng aming pamilya. Naalala ko pa noon kapag nag-aaway ang inay at ang tatay, sabi ko kay inay umalis na lang kami. Layasan na lang namin si tatay. May mga pagkakataon kasi nakapaglasing si tatay kapag matutulog na siya ay katabi niya ang gulok. Minsan pa sa takot ng inay, tumakbo siya palabas ng bahay, habol-habol siya ni tatay na may hawak na itak. Minsan din ikinulong niya ang inay sa kwarto at may hawak itong kutsilyo. Kinakatok ko sila pero ang sabi lang sa akin ni tatay ay huwag daw kaming makialam.
Bata pa lang ako noon at wala akong magawa kaya't sabi ko sa kuya ko, "Kuya, ikaw nga umahot kay tatay. Ikaw ang matanda eh." Pero ang sagot niya sa akin ay, "Pabayaan mo sila magpatayan para matapos na. Hindi din naman makikinig sa atin ng demonyong yan eh." Lumaking may puot sa dibdib kay tatay si kuya. Ako, lumaking nagtanim ng galit sa aming ama. Tanda ko pa, noon kapag nakita ko ng paparating na si tatay, kahit hindi pa ko inaantok ay magtutulog-tulugan na lamang ako para makaiwas sa anumang pangungulit niya. Pero si inay hindi siya nakakaiwas dahil kahit tulog na siya ay gigisingin pa din siya at aawayin. Kukulitin ng paulit-ulit at kapag nainis na si inay at magagalit na rin ito ay sasaktan na siya ni tatay. May mga pagkakataon na hindi na ako makapag-concentrate noon sa pagre-review kapag may exams kami dahil habang nag-aaral ako, yung away nila ang naririnig ko. Kaya dahil doon Kuya Bono, isinumpa ko sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa ng umiinom ng alak dahil ayaw kong maranasan ng buhay na naranasan ng aking inay. Second year high school ako noong mag-abroad si inay. Tumahimik ng bahay namin noon Kuya Bono, syempre kasi wala nang aawayin si tatay. Lagi pa din siyang umiinom pero natutulog na lang siya pagkatapos. Wala na siyang trabaho noon. Umalis na siya sa Azocarera at yung nakuha niyang pera ay pinangpaayos namin ang bahay. Sa private school ako nag-aaral ng high school noon. Nakakuha kasi ako noon ng scholarship, Kuya Bono. Actually, lahat kami magkakapatid ay sa private school nagtapos ng high school dahil sa scholarship. Yung panganay lang namin at si Ate Isang ang hindi naging scholar sa amin kasi noon daw ay palipat-lipat sila ng bahay kaya't iba't ibang school din ang napasukan nila. Baon, pamasahe, projects at 50 pesos na monthly sa computer subjects lang ang gastos ko noon sa school dahil sa scholarship. Pero kinakapos pa din kami noon kasi hindi naman kalakihan ang sahod ni inay sa Saipan. Oo, dollar pero sa pagkakatanda ko ay 14 pesos lang yata ang palitan ng dollar noon. May mga pagkakataon na kapag hihingi ako ng baon kay tatay, ay ganito ang sasabihin niya sa akin. "Huwag ka na mag-aral. Tumigil ka na. Mag-aasawa ka din lang naman eh." Laging ganoon ang sinasabi niya sa akin. Kaya ipinangako ko sa sarili ko noon, Kuya Bono, na hindi ako mag-aasawa ng maaga. Hindi ako tutulad sa dalawang ate ko na maagang nag-asawa upang matakasan lang ang gulo sa aming pamilya. February 1996, ikinasal ang Ate Isang ko. 27 siya nung nakilala niya ang napangasawa niya na katrabaho niya. Umuwi si inay noon para sa kasal ni Ate Isang. Nakadalawang taon na siya noon sa Saipan. Bumalik din siya doon pagkatapos ng kasal. April ng taon ding yon, nagtapos naman ako ng high school. Si Ate Isang ang kasama ko noon sa aking graduation at ipinaghanda pa nila ako noon. Gumastos sila para sa akin at laking pasalamat ko dahil mabait ang bayaw kong si Kuya Andro.
Kaya lang hindi ako nakapag-enroll para sa college nung sumunod na pasukan kahit sinabi ni inay na mag-enroll ako at education daw ang kunin ko. Pero hindi ko nagawa dahil takot akong magsabi kay tatay dahil alam ko na ang sasabihin niya sa akin na huwag na akong mag-aral dahil mag-aasawa din lang daw naman ako. Dahil doon ay tumira ako sa kapatid kong panganay at sa kanilang lugar ay nakilala ko si Rolando na siyang aking naging first boyfriend kahit na wala akong damdamin para sa kanya. Sabi ko lang noon, Kuya Bono, ay titingnan ko lang kung ano ang pakiramdam ng may boyfriend. Dumating pa sa point noon na inaaya niya na ako magpakasal kaso 16 lang ako noon at siya ay 20. Mayroon siyang minanang tubuhan o sugar cane plantation at kaya daw niya akong buhayin. Kaso hindi ko siya talaga mahal kaya't noong malipat ako sa isang ate ko na nag-abroad ang asawa ay nagkalayo na kami ni Rolando at noon ko palang lalong napagtanto na hindi ko talaga siya kailangan sa buhay ko. Nakipag-break ako sa kanya hanggang sa makaraan lang ng ilang buwan ay nabalitaan ko na lang na ikakasal na siya. Napikot daw. Sumulat pa nga siya sa akin at kung gusto ko daw ay magtanan daw kami kasi hindi daw niya talaga mahal ang babaeng pumikot sa kanya. Ako daw ang mahal niya. Buntis na yung babae noon pero kahit hindi pa buntis, hindi pa rin ako sasama kay Rolando kasi bata pa talaga ako at hindi ko siya ganon kamahal. At isa pa, may sumpa ako noon sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa ng maaga. Nawili naman ako kina Ate Lita. Masaya din kasi sa compound ng pamilya ng bayaw ko. Marami sila doon, maraming bata. At open ang compound na yon sa mga kaibigan ng mga kapatid ng bayaw ko. At isa doon si John na kaibigan ni Mon na kapatid ni Bayaw. May itsura si John, Kuya Bono. Maganda ang mata niya pati ang labi niya. Maitim ang kanyang balat at medyo mataba din siya. 25 na siya noon at ako ay 17 going 18 pa lang. Unang kita ko pa lang kay John, Kuya Bono, ay ramdam ko na kaagad na gusto ko siya. Attracted agad ako sa mukha niya. Hindi naman siya ganun kagwapo, Kuya Bono, pero hindi ko alam. Basta naramdaman ko na lang na love at first sight ako sa kanya. Hindi ko na nga lang masyadong maalala, Kuya Bono, kung paano at kailan niya ako niligawan. Basta natatandaan kong gabi-gabi na siyang dumadalaw sa akin sa bahay ng Ate Lita ko noon. Tuwing makikita ko si John, Kuya Bono, kakaibang saya ang nararamdaman ko. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko at parang wala akong ibang nakikita sa paligid ko kundi siya lamang. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. May 14, 1997, isang buwan pagkatapos ng 18th birthday ko ay sinagot ko na nga si John. Mula noon ay gabi-gabi na siyang nagpupunta sa bahay ng Ate Lita ko.
Kwentuhan lang kami sa terrace ng bahay. Dumaan mga araw at buwan at may mga nakakaalam na sa lugar na yon na kami na ni John. May kaibigan at kakilala si John ang nagugulat kung ako nga daw ba ang girlfriend ni John. At meron pang isang lalaki ang nagtanong sa akin noon. Neng, ikaw ba yung girlfriend ni John? Opo. Bakit po? Neng, humanap ka na lang ng iba. Huwag si John. Bakit po? Basta. Yun lang ang sagot niya. May pagtataka man sa isip ko noon, Kuya Bono, ay hindi ko na din lang masyadong pinansin ang sinabi ng lalaking yon. Basta ang alam ko lang nung mga panahong iyon ay masaya ako at mahal na mahal ko si John at sa mga sasabihin lamang niya ako maniniwala. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpo ay larawan mo. Noong taong ding yon ay umuwi na si inay ng Pilipinas at hindi na siya nakabalik dahil nagkaroon daw ng kaso ang hotel na pinagtatrabahuan niya. May nalunod daw kasi sa swimming pool ng hotel at nagkaroon daw ng kaso at tuluyan nang naipasara ang hotel na yon. Nakahanap naman din agad si inay ng trabaho sa Maynila, kaya bihira pa din sila nagkakasama ni tatay sa bahay, pero kapag umuwi si inay tuwing may okasyon katulad ng Pasko at Bagong Taon o Fiesta, sa amin ay ganun pa din ang senaryo, Kuya Bono. Maglalasing si tatay at pagkatapos ay aawayin niya si inay. Wala siyang pinipiling araw kahit Pasko o Bagong Taon. At Pasko noong umuwi si inay, masaya kami magkakapatid. December 24 noon at huling simbang gabi. Sumimba kami ng kapatid kong bunso. Pagdating namin ng bahay ay nadatnan naming nag-aaway si inay at ang tatay. Sigawan sila, paulit-ulit. At noon, Kuya Bono, ay hindi na talaga ako nakapagtimpi. Sumigaw na ako. Tumigil na kayo. Wala na ba talaga kayong kahihiyan? Hindi na kayo nagsasawa, matatanda na kayo. Kami magkakapatid malalaki na din. At mga batang musmos pa lamang kami, ganyan na kayo. Diyos ko naman, may mga apo na kayo, ganyan pa din kayo. Ano bang problema nyo? Wala kayong pinipiling araw kahit Pasko. Wala na talagang katahimikan ng pamamahay na ito. Sumagot si tatay, Kuya Bono, at ang sabi niya, huwag kayong makialam dahil wala kayong alam. Lagi naman ganun sinasabi nyo Wala kaming alam. Ano bang problema nyo? Napaka-demonyo nyo. Hindi na kayo nagbago. Sigaw ko noon kay tatay. Bigla niya akong sinugot at sinampal niya ako. Kaso lalong nagsilakbo ang galit ko noon, Kuya Bono. Akmang lalaban na ako noon sa kanya pero inawat ako ng kapatid kong bunso. Tama na ate, tama na. Kaso lumipat ang galit ko sa kapatid ko at ang sabi ko, isa pa kayo. Kayong mga lalaki pero hindi nyo kayang labanan ng demonyong yan. Mga duwag kayo. Noon, Kuya Bono, ay pumasok na lang ako sa kwarto at doon na ako umiyak. Galit na galit ako noon, Kuya Bono, at sawang-sawa na ako sa buhay naming napakagulo. Mga ilang minuto ang lumipas, pumasok si tatay sa kwarto. Humingi siya sa akin ng pasensya sa nagawa daw niya sa akin. Pagkatapos ay lumabas na uli siya. Ako, tahimik na umiiyak at nananatiling matigas ang puso ko at may galit pa rin sa aming ama.
Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon, ganun lang ang setup ng relasyon namin ni John. Dadalawin lang niya ako sa bahay ng ate Lita ko paggabi, kwentuhan lang kami. Kaya lang sa pagdaan ng mga araw ay bihira na kaming magkita. Madalas kasi Kuya Bono ay nagkakasakit si John noon. Laging maga ang paa niya, minsan kamay at siko niya. Sabi niya, rayuma daw yon. Nawawala naman daw kapag nakakainom na siya ng gamot, pero bumabalik din, so ganun lang uli ang gagawin niya, inom ng gamot. May mga naririnig ako noon tungkol kay John, Kuya Bono. May bisyo pala siya. Sabong at alak, at bukod ba doon ay may mga nababalitaan din ako na mahilig daw siya sa babae na may asawa. Pero lahat ng yon binaliwala ko lang dahil malabis ang pagmamahal ko noon kay John. At sa kanya lamang ako maniniwala, hindi sa paninira ng iba. Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman mamamalim. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. 20 years old ako noong isinama ko ni Ate Isang sa kanila. 3 na ang anak niya. Nung una, katulong niya ako sa pag-aalaga ng mga anak niya dahil nagkasunod-sunod ang mga ito at mahirap silang alagaan dahil makukulit ang mga ito. Sulat lamang ang communication namin noon ni John dahil hindi pa uso ang mga cellphone noong mga panahong yon. May mga nagtangkang manligaw sa akin noon, Kuya Bono, pero hindi ko sila pinansin dahil tanging si John lamang ang laman ng puso ko at siya ang gusto kong makasama sa habang buhay at maging ama ng mga magiging anak namin. Meron pang engineer na nagparamdam sa akin pero hindi ko rin pinansin. Sabi sa akin ng mga tao noon, maswerte daw ako kung papatulan ko yung engineer na yon, pero wala talaga akong anumang nararamdaman sa kanya. Lumipas pa ang taon, umuwi muna ako uli sa amin, Kuya Bono, at mula nung umuwi ako sa amin, naging napakailap na ng pagkakataon sa aming dalawa ni John. Hindi na kami nagkikita at ako ang halos gumagawa ng paraan para magkita kami, at kapag nagkikita kami ay sandali lang din kami na nagkakasama. May mga naririnig na rin akong balita noon. May mga babae daw si John pero hindi pa din ako bumibitaw sa kanya dahil tuwing kakausapin o tatanungin ko naman siya ay itinatanggi niya ang mga ito. Yung mga paratang sa kanya, yung mga chismis sa kanya. At ako naman ay naniniwala sa kanya. Kasi nga, mahal ko. Dumalas din noon ang pagkakasakit ni John. Laging maga ang kanyang paa at kamay. Umaabot pa ng hindi na siya nakakalakad kaya hindi na din siya nakakaalis ng bahay nila. Dinadalaw ko siya noon sa bahay nila, Kuya Bono. Mababait ang mga magulang ni John, pati mga kapatid niya. Ipinagamot siya ng ate niya noon. Kasama pa ako noon sa pagpapagamot sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya dahil hindi nga siya makalakad. Ang sabi niya ay hanggang bewang daw ang masakit. At kapag gumagaling na siya ay lamierda naman siya kung saan-saan pero hindi niya ako naiisip puntahan sa amin. bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, pagbaliw na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita?
Pinag-enroll ako ni inay noon sa kolehiyo. Pumasok daw uli ako. At nag-enroll nga ako ng kursong computer programming, Kuya Bono. Walking distance lang sa bahay ni na Ate Lita ang school, kaya doon na ako umuwi sa kanila. Ganoon pa din ang setup namin ni John, parang kami na parang hindi. Pero para sa akin, siya pa din ang boyfriend ko. At mahal na mahal ko pa din siya kahit na sa isang sulok ng puso ko ay parang naghihinala na din ako ng hindi maganda tungkol sa kanya. Kapag sumusumpong ang sakit niya, naaalala niya ako. Pinupuntahan niya ako tapos dadaing siya sa akin. Ako naman ibibigay ko ang ibang allowance ko sa kanya. Sabi ko ibili niya ng gamot. Pero pagdaan ng ilang araw, may nababalitaan na naman ako na nakita daw nila si John na may kasamang babae. Hindi ako umiimik kapag may nagbabalita sa akin ng ganon, pero ang dibdib ko halos sumabog sa sakit. Pero sabi ko sa sarili ko, maniniwala lamang ako kapag ako na mismo ang nakakita. Ramdam ko na hindi ako talagang mahal ni John, Kuya Bono. Hindi ako mahalaga sa kanya. Parang nakikiamot lang ako sa pagmamahal at panahon niya at niwala kaming masasayang memories. Hindi kami nagkakasama sa mga espesyal na okasyon. At alam kong ako lang ang nagmamahal sa kanya ng totoo. Ginagawa ko ang lahat para lang maging maayos ang relasyon namin. Hindi naman ako pangit, Kuya Bono. Sabi nila maganda nga daw ako. Likas kasi akong maputi. Actually, lahat kami magkakapatid ay mapuputi. Makikinis ang aming mga balat, pero payat ako noon, Kuya Bono. As in, payat talaga. Yun ang insecurity ko noon. At naiinggit ako sa magagandang katawan. Sabi ko noon sa sarili ko, baka kaya hindi ako lubos na mahal ni John ay dahil sa katawan ko. Hindi nga kasi ako sexy. Nakaisang taon lang ako sa college, Kuya Bono. Huminto na din ako dahil kapos talaga sa pera. Naghanap ako ng trabaho at pinalad na mapasok sa isang drugstore sa bayan bilang sales clerk. Pero naka 8 months lang ako doon. Hindi ko kinaya dahil laging wala sa oras ang kain namin. Madalas alas 2 o alas 3 na ng hapon ang tanghalian namin hanggang sa nahilo ako at nagsuka pa dahil sa gutom. Kaya nag-resign na lang ako. Noong 25th birthday ko, pinaghanda ko ni inay. Pangako niya yon dahil nung dibo ko kasi ay hindi niya daw ako naipaghanda dahil nga nasa ibang bansa siya noon. Marami akong handa nung 25th birthday ko, Kuya Bono. Marami ring bisita at nandun din si John, besperas pa lang. At nung matapos ang birthday ko, kinabukasan ay noon lang siya umuwi. Legal na kami noon sa aming pamilya. Hindi na ako takot dahil nasa hustong edad naman na ako. Uso na ang cellphone noong panahong yun, Kuya Bono, at uso na ang text. Bukod sa cellphone kong ginagamit ay meron pa akong isang extra phone. At bago umuwi si John noon ay ipinahiram ko sa kanya ang phone na yun dahil wala siyang cellphone noon. Para kung may magamit siya kapag magte-text kami. Masaya ako nung pagkatapos ng 25th birthday ko, Kuya Bono. Nasa isip ko noon na pwede na akong mag-asawa. Yayayain ko na si John, total nasa hustong edad naman na ako at 7 taon na rin kaming magkasintahan ni John. Aayain ko na siyang pakasal, kaya lang iba ang nangyari.
Yung pinahiram kong cellphone sa kanya ay hindi naman sa akin ginagamit. Kahit i-text ko siya ay hindi siya nagre-reply. Dalawang pinsan ko, Kuya Bono, ang nagsumbong sa akin na nakikita nila madalas daw si John sa plaza at sigurado silang may relasyon ito sa babaeng may asawa na. Hanggang sa pati ang ate ko na rin na naghahatid din ng anak sa school sa bayan, kilala daw niya ang babae ni John. At may anak na rin itong hinahatid sa school. Ang sabi pa ni ate, para daw maniwala ako ay sumama ako sa kanya para ako mismo ang makakita. Sumama nga ako kay ate, Kuya Bono, at noon ko nga napatunayan na niloloko ako ni John. Isang tanghali yon, dumating kami sa plaza sa may entrance gate ng plaza. Sa unang bench kami umupo. Sabi na Ate Lita, kita mo yung bench na yun sa dulo. Doon sila lagi pumupwesto. Maya-maya, andyan na yung mga yun. Hintayin natin. Maya-maya nga, Kuya Bono, ay may 4 na babae ang dumating. Umupo sila sa bench sa dulo. Yung itinuro sa akin na Ate Lita. Kita mo yung isa na nakaputing t-shirt na nakatakin? Yun ang syota ng hayop na dyan na yan. Abril, matagal kanya nang niloloko. Maganda ang katawan ng babae, Kuya Bono. Maitim nga lamang siya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon na halos hindi ako makapagsalita. Maya-maya pa ay may tumigil na tricycle sa tapat ng gate. At sabi na Ate Lita, ayan na si John. Tingnan mo, pupuntahan ka agad niya yung mga babae. Pagpasok nga sa gate ni John ay mukhang nagulat nung makita niya kami. Inisip ko noon na kami ang una niyang lalapitan dahil una niya kaming madadaanan kaysa doon sa mga babae sa dulo. Habang naglalakad siya, nagsigawan na yung 4 na babae. John! Sa boses na animoy mga haliparot talaga. Tumingin lang si John sa amin ng ate ko pero hindi kami nilapitan. Dire-diretso siya lumapit sa 4 na babae sa dulong bench. Noong mga oras na yun, Kuya Bono, ay gustong-gusto ko nang umiyak. Pinipigil ko lang dahil nahihiya ako sa ate ko. Tingnan mo, napakahayop talaga ng John na yan. Gusto mo puntahan ko at pagmumurahin ko ang hayop na yan? Huwag na ate. Hayaan mo na sila. At maya-maya pa'y umalis na yung 4 na babae kasama si John. Pagdaan nila sa tapat namin ay hindi man lang sumulyap sa akin si John. Sumakay sila ng tricycle at tuluyan nang umalis. Noong mga oras na yun, Kuya Bono, sabi ko sa sarili ko, enough na, Abril. Ikaw na mismo ang nakakita. Maliwanag pa sa sikat ng araw na niloloko ka lang talaga ng taong minahal mo ng sobra-sobra. From now on, wala na tayo dyan. Bibitawan na kita. Ay, Kuya Bono, ay dire-diretso ako sa banyo. Naligo at doon ako umiyak ng umiyak. Hagulgol na iyak, Kuya Bono. Sobrang sakit. Napakasakit. Parang hindi ko kakayanin. Noong mga sumunod na araw ay nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Kung nakakatulog man ako ay konti lang at parang ang hirap sa pakiramdam na gigising ka sa umaga na alam mong wala na siya sa buhay mo. Kahit alam ko sa sarili kong ako lang naman ang nagmahal at ako lang ang nagpahalaga. Alam mo, minsan naisip kong magpakamatay. Nakita ko ang maraming antibiotic tablet sa aking kwarto at sabi ko noon sa sarili ko, kapag ininom ko lahat, sigurado mamamatay ako. Baka makita na lang ako ni tatay sa kwarto na wala na akong buhay. At sobrang bigat na ng dibdib ko na parang sasabog na. Nag-open up ako kay tatay. At ang sabi lang niya sa akin, nung una pa lamang,
Wala na akong tiwala sa lalaking yon. Hindi lamang kita sinasabihin dahil alam ko naman na nasa hustong gulang ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. Hayaan mo na siya, Abril. Hindi iniiyakan ang ganyang klase ng lalaki. Mula noon, Kuya Bono, ay naging malapit na kami ni tatay. Nakikinig na din siya sa akin kapag sinasaway ko siya sa kanyang pag-iinom ng alak. Maganda na ang samahan naming mag-ama noon. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ka noong panahong yun, Kuya Bono, ay nagpasya akong doon muna ako kina Ate Isang ko titira. Hindi ko kasi kaya makita si Jan at ang babae niya. Pagdating ko kina Ate Isang ay nalibang naman ako dahil noon ay meron siyang sari-sari store na meron ding kantin. Marami siyang customer na mga nagtatrabaho sa mga garments factory. At doon, Kuya Bono, ay unti-unting naghilom ang sugat na iniwan ni Jan sa puso ko. February 2006 ay nakapasok ako sa isang law office bilang secretary kahit malayo sa computer programming na kurso ko. Hindi ko man natapos ay madali ko namang natutunan ang trabaho ko at nagustuhan din ako ng boss ko na isang abogado at pati ang kanyang business partner na si Tita Pina. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi pa lubusang nawawala si Jan sa isipan ko. May mga pagkakataon pa nga na kapag nakakita ko ng maitim na lalaki ay mukha niya ang nakikita ko. 26 na ako nun, Kuya Bono, pero hindi ako mukhang 26. Bata akong tingnan siguro dahil nga sa maliit ako, nasa 5'1" lang ang height ko. Tapos payat pa nga ako. Baby face nga, sabi nila sa akin. Pero alam ko nagbo-bloom ako noon. O Kuya Bono, matatawag na siguro akong late bloomer. Dahil nagkatrabaho na ako ng maayos, nakakapagbihis na rin ako ng maayos. Uso na ang Friendster noon at isang araw ay pinagawa ako ni attorney ng YM o Yahoo Messenger dahil kailangan daw kapag mag-i-email siya sa akin ng documents. Maraming chatroom ang Yahoo Messenger o YM, Kuya Bono, at sa isang chatroom ay nakilala ko si Marvin. Nasa Riyadh siya at sa supermarket daw siya nagtatrabaho. Nakasanayan kong kachat si Marvin, Kuya Bono, at inabot ang ilang buwan kaming magka-chatmate hanggang sa bigla na lang siyang hindi na nag-o-online. Lumipas ang mga buwan at taon, year 2007 ay isang tao ang muling nagparamdam sa akin. Si Jan. At ang bagay na yon ay ikinasaya ko dahil naramdaman kong nasa puso ko pa siya. Mahal ko pa siya. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before. And you'll be in my heart forevermore. Nagkabalikan kami ni Jan, Kuya Bono.
Sinunod ko lang ang puso ko kasi alam kong sa ganun ako tunay naliligaya. Alam kong mayroong mga bagay na hindi okay tungkol sa kanya pero isinantabi ko ang mga yon. Nagbalikan kami kahit na kumontra ang pamilya ko pero hindi ko sila pinansin. Dahil ang naririnig ko lang ay ang sigaw ng puso ko at si John ang sinisigaw nito. At wala na rin silang nagawa. Sa katunayan noong magtagal ay si tatay pa mismo ang nagmungkahi na magpakasal na daw kami ni John. Sinabi kong ayaw ko pa. May pagdadalawang isip pa ako noon sa pag-aasawa kaso 29 na ako noon at si tatay ang sabi niya ay nagkakaedad na daw ako. Si inay naman ipinatawag na ang magulang ni John at sila ay namanhikan na noong June 2008. Itinakda ang aming kasal September 14, 2008. So may 3 buwang paghahanda. Nag-alaga na noon ang magulang ni John ng 2 baboy na ihahanda sa aming kasal. Kaya lang si John ay napapansin kong wala pa ring pinagbago. Minsan ay nagte-text siya sa akin at sinasabi niyang wala daw pagkain ng mga baboy. Pinadadalhan ko siya ng pera. Then may isang araw din na ang sabi niya, ibibenta daw niya ang bagong bili kong cellphone sa kanya. Ibibili daw niya ng pagkain ng baboy. Ang sabi ko, kapag binenta mo yan, paano tayo makakapag-usap? Kaya ang ginawa ko, Kuya Bono, ay nagpadala na lang ulit ako ng pambili ng pagkain sa baboy. Alam mo, Kuya Bono, nata-turn off na ako noon. Tinatabangan na talaga ako noon, Kuya Bono. Gusto ko nang umurong sa kasal. Kaya lang iniisip ko lang noon ay nahihiya ako sa magulang niya na napakababait naman kaya natuloy pa rin ang kasal, Kuya Bono. Ikinasal ako sa edad na 29. Nung una naging okay naman ang lahat. Pagkatapos ng kasal ay doon muna kami sa bahay ng kapatid niya. Doon ang unang gabi namin pero walang nangyari sa amin. Marahil ay nahihiya si John na galawin ako sa pamamahay ng ate niya. Kinabukasan ay umuwi na kami sa bahay nila. Wala pa ring namagitan sa amin, Kuya Bono. Pagkalipas ng 3 araw ay nagpunta kami sa bahay ni na Ate Lita. Mayroong computer at internet doon sa kanila. Naki-online ako sandali at pag-open ko ng YM ko ay bigla kong nakitang naka-online si Marvin. Nag-chat kami at nalaman kong nag-asawa na rin pala siya. Ikinasal daw siya sa embassy pero umuwi na dito sa Pilipinas yung babae upang dito manganak. Naging masaya na lang din ako para kay Marvin noon. Sabi ko, maswerte ang babaeng pinakasalan niya kasi si Marvin ay may maayos na trabaho sa ibang bansa pa. Hindi kagaya ko na ang asawa ko ay isang tambay. One week after ng kasal namin ni John ay bumalik na ako sa trabaho ko. Ang usapan namin ni John ay susunod siya sa akin at doon na din siya magtatrabaho dahil may ino-offer na trabaho sa kanya si Tita Pina at inaalok din niya sa amin ang isang unit ng paupahan niya. Doon daw muna kami tumira. Pero hindi yun nangyari, Kuya Bono, dahil tuwing tatawagan ko si John at pinapasunod ko na siya ay ayaw naman niya. Kung ano-ano lang ang dinadahilan niya. Ayaw daw niyang umalis sa lugar namin. Ang tanong ko sa kanya noon, bakit ayaw mo umalis dyan? Wala ka namang trabaho dyan. Samantalang dito may naghihintay na trabaho para sa'yo. Gusto ko talaga, Kuya Bono, na sumunod siya sa akin para naman makapagsimula na kami sa buhay namin bilang mag-asawa. Kaso ayaw talaga niya. Masama man ang loob ko noon ay pinalipas ko na lang.
Buwan ng October, piyesta sa amin. Umuwi ako hindi lang dahil sa fiesta kundi para makasama din ang asawa ko. Kaya lang sana hindi na lang ako umuwi dahil nadismaya lang ako ng sobra kay Jan. May handa naman kami sa bahay pero nagpilit pa siyang bumili daw kami ng pangsalad at syempre ako ang gagastos. Umuo na lang ako. Kinagabihan nagyaya siya sa plaza. Ipasyal daw namin ang mga pamangkin ko. Marami kasing baratilyo noon sa plaza. Si Jan, ibinili niya ng kung ano-anong laruan ng mga bata. Pagkatapos ng fiesta ay naghahanda na ulit ako para bumalik na sa trabaho ko. Sabi ni Jan, wala na daw siyang pera. Bigyan ko daw siya. Napatingin na lang ako noon sa kanya, Kuya Bono, pero hindi ako nagsalita. Sa isip ko lang sinabi na, gumastos ka ng gumastos, yun pala sa akin mo din kukunin, imbis na ako sana ang bigyan mo. Binigyan ko na lang din siya, Kuya Bono, pero pinigilan ko ang sarili kong makapagsalita. Kaya lang, may sinabi pa siya. Maglabas daw kami ng motor na hulugan. Kunin daw namin yung pang down payment sa perang pakimkim sa amin nung kasal namin. Noon ako nainis talaga, Kuya Bono, at hindi na ako nakapagbigil makapagsalita. Jan, kukuha ka ng motor na hulugan. At sino paghuhulugin mo? Ako? Wala ka namang trabaho dyan. Wala. At sa halip na isipin mo ay ang pangkabuhayan natin, pangporma ang gusto mong unahin. Bumalik na ako noon kina Ate Isang. Pagdating ko ay may pabungad na komento sa akin ng ate ko. Hindi ka man lang naihatid dito ng asawa mo para makarating man lang siya dito at malaman niya kung saan ka nakatira at kung saan ka nagtatrabaho. Ayaw, ate. Mambihira naman yung asawa mo, Abril. Para namang wala siyang pakialam sa'yo. Kuya Bono, noon talaga ay nagsisimula ng maghimagsik ang kalooban ko kay Jan. Parang unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya at may mga tanong na sa isipan ko. Mahal ba kaya niya talaga ako? Mahalaga ba ako sa kanya? Ni minsan hindi ko yata naramdaman na ako ang inuna niya. At parang hindi ko nga din talaga nararamdaman na mahal niya ako. Ako lang yata talaga ang nagmahal ng lubos sa kanya sa simula pa lang. Hanggang sa tinanong ko siya kung ano ba talaga ang plano niya para sa amin. Tinanong ko siya kung ganun na lang ba talaga ang sitwasyon namin, magkalayo. Para ano pa nagpakasal kami? Paano kami makapagsimula ng pamilya kung magkalayo kami? Ang sagot niya sa akin, ako na lang daw ang umuwi doon sa amin at doon daw ako maghanap ng trabaho. Hindi ako pumayag, Kuya Bono. Ayokong iwanan ng trabaho ko. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ang walang trabaho dyan. Bakit hindi ako pumunta dito? Bakit akong pauuwiin mo dyan? Napakaayos ng trabaho ko dito. Kasagot-sagot sa akin, Kuya Bono, ay mag-abroad na lang daw ako. Magpatulong daw ako sa kuya niya. Ang sagot ko sa kanya, bakit ako mag-a-abroad? Bakit hindi ikaw? Ikaw ang lalaki, di ba? Hindi na naman siya sumagot. Magpapasko noon, Kuya Bono, sinabi ko sa kanya pumunta siya doon sa akin pero hindi rin niya ginawa. Tiniis kong huwag ding umuwi noong Pasko. Hinintay ko ang bagong taon at ang sabi ko sa sarili ko kapag hindi pa siya pumunta sa akin ng bagong taon ay gagawa na ako ng isang mabigat na desisyon.
Dumaan nga ang bagong taon at walang John na dumating. January 2009 ay kinukulit ko na siya lagi. Sabi ko sa kanya, ano ba talagang plano mo para sa atin? Meron ka bang plano dyan o wala? Kung pinakasalan mo lang ako dahil ang gusto mo ay ikaw ang buhayin ko, mali naman yun dyan. Dyan, simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Hindi ako humihingi ng marangyang buhay sa'yo. Simple lang. At kung pwede magtulungan tayo. Pero ang sagot niya sa akin, Kuya Bono, ay ganito. Hindi kita kayang bigyan kahit simpleng buhay lang, Abril. Kahit bahay kubo, hindi ko kayang ibigay sa'yo. Buwan ng February, umuwi ako, Kuya Bono. Sa bahay ng ate niya ako dumiretso. Buo ng pasya ko noon. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Inaya ako ni John na sa bahay ng kaibigan niya kami mag-usap. Wala kasing tao doon. Nagpakatatag ako, sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari. At alam mo, Kuya Bono, hindi man lang siya nagulat. Pumayag siyang maghiwalay kami. Ganun kadali sa kanya. Pagkatapos nun, nagpresenta siyang ihatid niya ako. May dala siyang motor noon. Pero nung madaanan namin ng fast food ay inaya pa niya akong kumain. Ganado pa siyang kumakain noon habang ako nakatitig ako sa kanya. Hanggang sa ang sabi ko, Jan, kung babawiin ko yung pagkikipaghiwalay ko sa'yo, anong maipapangako mo sa akin? Sumagot siya, Kuya Bono. Huwag na. Ituloy na natin. Pinapalayan na kita. Noong pauwi na kami, Kuya Bono, matapos kaming manggaling sa fast food, ang sabi ko sa kanya, gusto kong makausap ang magulang niya para makapagpaalam ako na maayos sa kanila at masabi kong wala na kami ng anak nila pero ayaw ni John. Siya na lang daw magsasabi sa magulang niya. Umuwi ako sa amin at sinabi ko sa magulang ko ang hiwalayan namin ni John. Magpakatatag ka, anak. Payo sa akin ni inay. At huwag na huwag mo siyang panghihinayangan. Bumalik na uli ako kina Ate Isang at itinuloy ko ang buhay ko. Nilibang ko ang sarili ko sa trabaho pero minsan napapatulala ako. Naiisip ko kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa iniisip ko na lang na siguro may ibang plano sa akin ng Diyos. Alam mo, Kuya Bono, halos 10 taon kaming magkarelasyon ni John. At wala akong ibang minahal kundi siya. At nakasal nga kami, pero 1 linggo lang kami nagkasama talaga. At ewan ko kung maniniwala kayo, pero alam nyo bang walang nangyari sa amin ni John? Hanggang sa maghiwalay na kami pero hindi niya nakuha ang pagkababae ko. Lumipas sa mga buwan, Kuya Bono, naging okay naman na ako kahit papano. Kaya lang bigla na namang nagte-text si John sa akin. Ang sabi niya kung mag-aasawa daw ako ng iba at may kailangan siyang pirmahan kasi kasal nga kami, pipirma daw siya. Then, bigla namang magte-text ulit at ang sabi niya,
Hindi daw pala siya papayag kung papipirmahin ko siya. Nabuisit ako, Kuya Bono, kaya't nireplyan ko siya ng ganito. Ikaw na hayop ka, tigilan mo ako, no? Nasisiraan ka na yata ng ulo. Wala akong kahit anong papipirmahan sa'yo, gago, hayop ka. Makakasalan mo ako tapos ganun din lang pala ang gagawin mo sa akin. Sinira mo lang ang buhay ko, animal ka. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay itinuturing kong biyaya ang pagsigla ulit ng communication namin ni Marvin kahit sa chat lang. Nakapagkwento siya sa akin, hiwalay na daw sila ni Pamela, yung babaeng pinakasalan niya sa embassy sa Saudi Arabia. Ayaw daw kasi sa kanya ng parents ni Pamela. Durog ang puso ko noon, Kuya Bono, kaya naman ang madalas na pag-uusap namin ni Marvin ay nakatulong sa akin. Hanggang sa hindi ko namamalayang nahulog na ang loob ko kay Marvin. Kahit sa chat at webcam lang kami nakakapag-usap, may namagitan sa amin. Naging kami, ngunit ang bagay na yon ay inilihim ko sa mga kaibigan at pamilya ko kasi ayaw kong mapintasan kasi nga alam nilang kasal ako kay John. Inibig ko si Marvin, Kuya Bono, bagay na noong una ay hindi ko inakalang posible palang ma-in love sa isang taong sa chat at webcam mo lang nakakausap. Minahal ko siya. Hindi ko maipaliwanag kung paano pero minahal ko siya. Kaya lang hindi ko din inakalang masasaktan at iiyak lang din ulit ako dahil kay Marvin. Para siguro hindi ako magduda sa sinseridad niya ay ibinigay niya sa akin ang password ng Friendster niya noong hilingin ko ito. At doon ko nalaman na maliban pa kay Pamela ay may iba pa siya. Celine ang pangalan at totoong asawa niya ito at mayroon silang anak. Kapatid niya ang nag-send ng message na nabasa ko sa Friendster niya. Tinatanong kung bakit daw ilang buwan na daw siyang hindi nagpapadala sa mag-ina niya. Kinumpronta ko sa chat si Marvin, umamin siya. Masakit yun, Kuya Bono, kasi minahal ko na siya. Umasa at nagtiwala ako sa kanya. Pero nagdesisyon ako agad na makipag-break na sa kanya, then blinak ko na siya sa YM. Pero hindi pa rin ako nadala, Kuya Bono. Sa YM din ay nakilala ko naman si Yael na taga Mindanao pero nasa Jeddah siya noon. May anak na siya pero hindi sila kasal nung ina ng anak niya. Nasa poder ng babae yung anak niya na sinusustentuhan niya. Guwapo si Yael, Kuya Bono, maputi, makinis at napaibig din niya ako. Liban pa kay Yael ay nakilala ko din sa YM si CJ na nasa Qatar naman noon. Pero si CJ ay mas bata sa akin ng 4 na taon at ayoko ng ganon. Gusto ko ka-age ko lang o matanda sa akin ng konti. Kaya lang mukhang sincere si CJ. Ibinigay pa niya sa akin noon ng kanyang roaming number. Kaya lang sa kanilang dalawa ay kay Yael talaga ako nagka-interes. Nung umuwi siya, nagkita kami. Naisama ko pa siya sa bahay namin pero hindi siya gusto ng inay ko kasi nga may anak siya sa pagkabinata.
Noong pabalik na sa Jeddah si Yael ay naipagkaloob ko sa kanya ang sarili ko. O Kuya Bono, si Yael ang nakauna sa akin. At hindi si Jan na pinakasalan ko. December noon Kuya Bono at gaya ng dati ay tinatapos kong lahat ng simbang gabi. At isa lang ang hiling ko noon sa may kapal at pinagdarasal ko lagi. Ipinagkatiwala ko na sa Diyos noon ang buhay ko. Sabi ko kung hindi karapat dapat sa akin ang lalaking karelasyon ko, si Yael nga ay ilayo mo po siya sa akin. At kung may nakalaan pa para sa akin ay handa akong maghintay sa kanyang pagdating. Pero kung wala naman ay tatanggapin kong tatanda akong mag-isa kung yan po ang kalooban nyo para sa akin. Then isang araw ay natuklasan kong si Yael ay isa din palang manluloko at mapagsamantala. Nasa Jeddah na ulit siya noong makita ko ang Friendster niya at nagtaka ako kung bakit may babaeng bumati sa kanya ng happy first monthsary. Tiningnan ko ang profile ng babae. Nasa Mindanao siya at siya ay isang teacher. Dali-dali ay nag-chat ako kay Yael noon nang sabi ko, hayop ka, two-timer ka pala. Mamatay ka sanang hayop ka, break na tayo. Pagkasend ko ng message ay nag-log out na ako at naglakad na ako noon papunta sa sakayan nang tumawag si Yael at nagmamakaawa. Huwag ko daw siyang i-break. Hindi daw sila ng babaeng yon. Ang sabi ko, napakasinungaling mo, hayop ka. Abril, please, huwag mo akong iwanan. Magpapakamatay ako dito. Di bang pakamatay ka? Wala akong pakialam sa'yo, manluloko. Hayop! Isang araw nun wala akong masyadong ginagawa sa office. Naisipan kong balikan ang mga nakachat kong OFW sa YM. May setting kasi nun sa YM na pwede mong balikan lahat ng conversation nyo na mga nakachat mo dati. Then nakita ko ang convo namin ni CJ. Nakita ko yung roaming number niya. Kinuha ko yon tapos sinave ko sa phone ko. At nung gabing yon, nakahiga na ako at naglikot-likot ako sa cellphone ko nang makita ko ang number ni CJ. Tinext ko siya at ang sabi ko, "Hi, si Abril to yung nakachat mo dati. Natatandaan mo pa ba?" Wala siyang reply noon Kuya Bono hanggang sa kinabukasan wala pa rin. Pagkalipas ng ilang araw, isang umaga yon, may tumatawag sa akin, araw ng Sabado yon. Sinagot ko at boses ng lalaki, si CJ.
Hiniling niya noon na mag-online daw ako, mag-chat daw kami sa YM. At noon ay nagkaroon ulit ako ng suki na ka-chat. Pero nahiwagaan ako noon kay CJ kasi parang seryoso siya. Kaya lang ako medyo nadala na at wala akong balak noon na magseryoso sa kanya. Kaya hindi ko pinagtapat sa kanya ang tungkol sa totoong pagkatao ko. Sa halip ay nagsinungaling ako at ang sabi ko, dalaga ako. Kaya lang masigasig at makulit si CJ. Kapag hindi ako nakapag-online na itatawag siya sa akin. Sabi ko minsan, alam mo sayang yung load mo. Ba't di ka na lang doon tumawag sa pamilya mo? Nakatawag na ako sa kanila bago pa ako tumawag sa'yo. Noong mga panahong to, Kuya Bono, ay nagkakaroon na ako ng damdamin para kay CJ. Kasi sa kanya naramdaman ko yung pagpapahalaga at parang napaka-espesyal ko sa kanya. Dahil dito ay pinagtapat ko na sa kanya ang totoo tungkol sa buhay ko. Nakasal na ako. At ang tanong ko nun sa kanya, matatanggap mo ba ako, CJ? May anak ka ba? Wala. Okay lang. Tanggap kita, Abril. Kasi mahal kita. Noon, Kuya Bono, ay tinanong ko pa siya kung tanggap din kaya ako ng pamilya niya. Ang sabi niya, bubuelo pa daw siya sa parents niya. Hanggang sa nakapagsabi na nga siya sa magulang niya at okay naman, tanggap daw ako. Ang problema lang daw noon ay yung atin niya sa Canada. Gusto daw siyang kunin sa Canada. Hindi lang madirekta sa akin na parang gusto siyang ilayo sa akin. Kasi ayaw sa akin. Kaya lang ako ang pinili ni CJ. Sabi niya okay naman daw siya sa Qatar kaya't hindi niya kailangang magpunta sa Canada. Then yung parents ni CJ tumatawag na din sa akin at mababait po sila, Kuya Bono. April 2010 ay sinagot ko na si CJ. Sabi niya, bago daw siya umuwi ay kumuha daw ako ng apartment at pagsasama na daw kami. At yun nga ang ginawa ko, Kuya Bono, kaya't nung umuwi siya ng 2011, ako ang sumundo sa kanya sa airport. Then nagsama na nga kami na parang mag-asawa sa aming apartment. Nung una, parang nahihiya pa ako sa kanya. Pero siya at ease na siya sa akin na parang bang matagal na talaga kaming magkakilala. Sa parte naman ng family ko, okay naman sila kay CJ kaya't walang naging problema. Tahimik lang si CJ, Kuya Bono, pero ang pinakagusto ko sa kanya ay wala siyang bisyo. At ako noon, Kuya Bono, ay umaasa na. At nararamdaman ko din na siya na yung bigay talaga ng Diyos para sa akin. Handang umasa sa tunay na nagkatadhana. Kahugot, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man ang pagluha, pag-asa'y wag iwawagli. Hugot mo'y isigaw, palayain na isa't tinig. Buwan ng June ay bumalik na si CJ sa Qatar. Nung andun na siya ay kinausap niya ako. Mag-resign na lang daw ako sa trabaho ko at umuwi na lang ako sa amin. Doon na lang daw muna ako para daw hindi na kami umuupa ng bahay. Kahit ayoko sanang iwanan ng trabaho ko ay pumayag na din ako, Kuya Bono, dahil yun ang hiling ng mahal ko. August 2011 nga ay nag-resign ako at umuwi na ako sa amin sa Batangas. Nabalitaan ni Jan na may kinakasama na ako pero hindi niya naman ako magugulo.
Hindi niya na ako matitext o matatawagan dahil nagpalit na ako ng number. Si Yael, minsan pang nag-message sa akin. Ang sabi niya, masaya ka na siguro, no? Tumataba ka na eh. Oo, Yael, masaya na ako. Seaman na si Yael noon, Kuya Bono. Minsan pa siyang nag-chat ulit at ang sabi niya, magkita daw kami pag umuwi siya. Hindi ko na sinagot ang chat niya ngayon. Sa isip ko, gusto mo lang na namang makaisa, gago ka. Taong 2013 ay umuwi ulit si CJ. 3 buwan ang bakasyon niya noon. Masasabi kong matibay na ang relasyon namin noon at mag-asawa na talaga ang turingan namin sa isa't isa kahit na hindi pa naman kami na ikakasal dahil nga kasal pa ako noon kay John. Taong 2015 ay nagdesisyon na kaming magpagawa ng bahay dito sa Mindoro sa lugar ni na CJ. Sa bahay ng magulang niya ako nagstay habang nagpapagawa kami ng bahay. Paudlot-udlot yung pagpapagawa, Kuya Bono, dahil sa budget. Pag ubos na, tigil muna, then ipon ulit. December 2015 ay nagpunta ulit ako dito sa Mindoro at ipinagpatuloy ulit namin ang pagpapagawa ng bahay. Kaso hindi naman agad nakapag-umpisa dahil malakas ang bagyo noong December na yon, kahit inabot ako dito hanggang February 2016. Isang gabi may tumawag sa cellphone ko. Hindi nakaregister ang number. Sinagot ko, babae ang nasa linya at nagpakilala siyang pinsan daw siya ni John. At nakuha daw niya ang number ko sa inay ko. Ang sabi niya, Abril, gusto ko daw makausap ni John. Ilang araw na siyang hirap na hirap. Naisip namin na baka ikaw ang gusto niya makausap. Maya-maya, Kuya Bono, ay boses na ni John ang narinig ko. Hello? Sa tinig niya, Kuya Bono, ay halatang hirap siyang magsalita. Hello, John. Kumusta ka na? Eto, hirap na ako. Magpakaling ka dyan. Hindi na ako gagaling. Narinig kong sagot niya pero kasunod nun ay boses na ulit ng pinsan niya ang nasa linya at nagpaalam na ito. Hindi ko inaasahang mapapaluha ako dahil sa awa ko kay John. Sa kabila ng mga ginawa niya sa akin noon ay mukhang iiyakan ko pa din siya kapag pumanaw na siya. Malubha na pala ang sakit ni John noon, Kuya Bono. Yun palang pagmaga ng paa at kamay niya noon ay indication na nasisira na ang kanyang kidney. Kinabukasan, may nag-text sa akin at ang sabi, Abril, wala na si John. Sina Inay at Ate Lita ang nagpunta sa lamay ni John at nakipaglibing din. Hinanap daw ako ng pamilya ni John. Sinabi lang daw nila na hindi ako makauwi dahil walang biyahe ang barko dahil nga masama ang panahon noon. Noong natapos na ako sa pagpapagawa ng aming bahay ay umuwi na ako sa amin sa Batangas. Noon ay dumalaw ako sa puntod ni John. Nagpasama ako noon kay Ate Lita. Umusad ako ng dasal para kay John. Then sabi ko, you may now rest in peace, John. At pinapatawad na kita sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa akin.
kahit hindi ka humingi ng tawad. February 2017 ay lumipat ako dito sa bahay namin ni CJ. Nung taon ding yun ay pumanaw din si tatay sa edad na 73. Si inay ay malakas pa sa edad niyang 73 ngayon. April 2018 ay umuwi na si CJ at nag-for good na siya dito. Napag-usapan namin na wag muna siyang umalis dahil wala pa naman kaming anak. Meron kaming sari-sari store, Kuya Bono, at ito ang aming source of income ngayon. Umuupa lang kami ng pwesto sa tabi ng elementary school na nasa 1 kilometro ang layo sa bahay namin. Medyo mahina ang benta ngayon kasi nga wala pang face-to-face ang mga bata. Simple lang ang buhay namin, Kuya Bono. Sapat lang at kontento naman sana ako. Kaya lang, isa na namang pangit na pangyayari ang dumating sa akin. January 2019 ay nakunan ako sa unang baby sana namin ni CJ. Embryonic pregnancy daw. Masakit, pero natanggap namin sa awa ng Diyos. Sa ngayon, umaasa pa din kami na pagkalooban kami ng kahit isang anak. Kasi may edad na rin po ako. Sana ay tulungan niyo po kami magdasal kahugot na magkaroon pa kami ng anak. Kasi anak na lang talaga ang kulang sa amin. Nag-iipon pa kami ng pangpakasal sa ngayon, Kuya Bono. Soon, mangyayari din yon. In God's perfect time. Libangan ko po dito sa tindahan ko ang pakikinig sa mga kwento sa channel mo, Kuya Bono. At alam mo bang dahil kay CJ kaya ako nalaman ang programa mo? Avid listener daw sila sa'yo nung nasa Qatar pa siya. Sa accommodation daw nila pag wala silang pasok ay nakikinig sila sa'yo. Nakasave sa memory card niya ang ibang kwento mo noon, Kuya Bono, kaya ito napakinggan noon. At hindi ko malilimutan yung kwento ni Tina. Mula nga noon ay naging listener mo na rin po ako. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at sana'y mapili mo din ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Kahit medyo mahaba ito kasi mahaba po ang journey ng buhay ko bago ko natagpuan ang aking The One. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Abril. Muling buksan ang puso, muli ay magtiwala at magmahal. Aral ng nakaraan magsilbing lakas. Lahat tayo'y dumanas ng kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang kaya't umasang may tunay na nagkatadhana. Kahugot, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man ang pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y sigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti
Say wag iwawaglit, hugot mo'y sigaw, palayain at Shoutout kay Via Guzman, ganun din kay Sheila Soriano, Jasmine Bahinte, Jory Encarnacion, Alan Kaluag of Cabanatuan City, salamat sa lagi pagmamarathon. Ganun din kay Christian Tulinaw of Bulacan. Shoutout sa Lumpia Wrapper Maker of Gataran, that's from Donnie. Len Kureg of Guangzhou, China. Shoutout also to JL Basig who says shoutout to my misis na si Camille at sa anak namin na si Chloe Lay. Shoutout din kay Jmar Campano of Santiago City. Ganun din kay Kineme Latik. Happy end of contract daw to Maribeth Purificacion from Princess Jacinto of Arar, Saudi Arabia. Shoutout din kay Joel Castillo of Tumawini, Isabela. Ganun din kay Mike Arana. Shoutout din kay Ronald Corcuera. Jerome Ronquillo of Gulak Difun Quirino. Shoutout din kay Macaulay Lial of Minagbag, Quezon, Isabela. Shoutout din kay Brian Malaki of UPC Family Quirino. Pichi Onciano, shoutout to you. At shoutout sa mga Mamshis of Viva Group from Shisalayog. Jenna Membrado says shoutout to my friends Chantal Valdez, Patricia Del Rosario, Jenny Membrado, at pati na rin sa nanay ko na adik sa pakikinig, Nanay Rubilin Membrado. Maraming salamat, Nanay Rubilin. At sa inyong mga kahugot, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang down below, at kung saan programa ka nagpa-shoutout, dun ka din mababasa. At sa iyo, kahugot na Abril, maraming salamat for sharing your story sa DKB. Masyado kang mabait yata at hindi ka mapagduda. Sana nagkaroon ka ng malaking leksyon kay John. Base sa kwento mo, napaka-obvious talaga na ikaw ay nilulokot, ginagamit lang. Pero dahil sa malabis mong pagmamahal sa kanya ay nagpaloko ko nga. Sana maging aral ito sa lahat ng mga babae dyan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang umibig. Matuto kayong magduda, hindi yan masama kung hindi naman sobra. Kasi iwasan lang sana ang masaktan ng sobra, kasi yung sobrang sakit ay nagdudulot ng masamang epekto sa inyong buhay. Hindi ba? Pero gusto kong makiusap kay sa iyong mister, na si CJ, una, maraming salamat sa iyo at saludo ako sa iyo sa pagtanggap mo kay Abril. Sana pakamamahalin mo siya. Siya ay mabuting babae at sa tingin ko ay hindi mayroon siyang kaugalian kasi na pagsasamantalahan, at sana ay hindi mo ito gawin sa kanya. Alam ko namang mabait ka, CJ. Alam ko din na mahal mo si Abril at sana ay magpatuloy lang po yan. At maraming salamat nga pala kahugot na CJ sa pakikinig nyo sa Qatar dati. Thank you so much. Ngayon ko lang narinig na meron palang mga hindi actually taga Northern Luzon na nakikinig sa abroad dati. And thank you so much. At syempre sa'yo, kahugot na Abril, maraming salamat. And we pray to the Lord na sana magkaanak kayo. Okay? Claim that now. And again, sa inyo din mga kahugot, maraming salamat sa pagbabahagi muli ng oras sa ating programa. Ingat kayo palagi, stay healthy, stay safe, and God bless us all. Subscribe.